Hello mga Mars! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Okay na ba ang look ko? Daan pala namin hindi ko naligpit ulit. Dito si Philip at saka Alex kanina naglaro. Panibagong kalat na naman. Anyway, ganito lang pala ang suot ko. Atid ako ng binyag. Mag-grocery lang pala. Inaantay ko na lang yung oras. Alam, masyadong madilim talaga dito sa amin. Eh, tignan nyo naman, oh. Mas madilim pa to sa relationship ko dati. Idime? Ikaw, Flando? Let's go. Ano? Okay, stay here. Dobre? Naka-prepare na po kami. And then, tignan nyo naman ang pagmumukha ko. Huwag kayong maingay yan kasi yung jacket ko, pambahay lang ito. Pinatay ko lang yung mga ilaw para tipid kuryente. At ito naman si Philip at saka si Alex. Nag-aantay dito. Philip ko! Tuha lang ni Vladimir yung sasakyan. Nandun kinabiyanan. So, dito kami mag-aantay. Iyang mga lata na yan, itatapon yan sa basurahan. May nakalaan din na basurahan yan. Ay, nalang. Philip! Ay, talaga itong mga bata to. Kaya Alex ko. Philip ko. Vilmi Zima. Churubis. Inaantay nila si Daddy. Kinuha lang yung airplane. Ay, sasakyan pa pala. Pwede na kami, oh. Ang ganda ko talaga. Ito kami sa maliit na shop. Nagtatapon lang si Vladimir ng mga lata. Ayan, oh, sa may likod namin. May malaking basurahan yan, yung pula. Diyan namin tinatapon ang lahat ng mga lata kasi dapat nakaseparate yun. Ito pala kami sa Tesco Cinex. Ipupunta lang ako dito sa DM. Bibili ako ng pampaganda. Akala mo kung maganda talaga, no? Ayan ang sinasabi ko sa inyo, oh. DM na shop. Nandito kasi yung cream ko na L'Oreal. Wala sa Tesco mismo. Nahanap ako kung saan ako dadaan. Baka kasi mahuli tayo ng pulis dito ba. Pero maghanap lang ako ng proper na daanan. Minsan kasi yung mga driver dito, mga basagulero din. Latira pasagad na lang kahit na may speed silang pina-follow. Nasa parking area pa pala ako. Parang mali ata itong dinaanan ko ah. May nakita akong space na dapat kong daanan. Ayan lang naman oh, DM. Mas mura kasi ang cream nila dito eh. Siyempre, papasok lang ako. Nasaan ba yun? Minsan, dito ako dito sa mga amusement nila ba? Ayan oh. Minsan, mura dito. Mahal sa Tesco. Hindi pareho yung presyo nila ba? Tingnan ko dito kung may pera ba akong dala. Diyos ko. Baka pagdating ko sa counter, wala pala. Ito na cream ang hinahanap ko ba oh. Hala, bakit ang mahal na? $5.95. Meron kasi sa akin, pang umaga lang. So, dapat may panggabi ako. Ayan, oh. Dalawa pa yung naiwan sa akin, yung binigay ni Vladimir last year. Dalawa na lang bibilhin ko para hindi masayang yung pagpunta ko dito. May bibilhin pa pala ako dito, parang wax sa buhok. Nasaan yun? Ito, wax sa buhok. Ito yung ginagamit ko. €3. Bibili na lang kaya ako yan. Saka na lang. Meron pa naman ako pero konti na lang. Nakabili na po ako ng aking cream. So, punta lang ako dyan sa Tesco, oh. Kapitbahay lang sila, no? Ay, palaruan pala sila ng mga bata dito, oh. Bago to ba? Nung dati, wala ito, eh. Pero hindi ko alam kung anong nakalagay dito. Sabi niya, bawal daw ang mga magaganda. Charis lang. Akala mo kung maganda ba talaga, eh, no? Nandun na pala si Vladimir, Philip, at saka Alex sa loob ng Tesco. Kung gusto ko dito mag-vlog, ba? May guard pa pala dito sila. Minsan hindi na nakatingin, more on cellphone lang ba, nakatutok. Akala mo kung nagbabantay, no? Si Philip, oh, may laruan na naman siyang dala. What's that? How much is that? Expensive, no? No, that's not expensive. No, Philip ko. Yeah, mommy. We don't have money. Gidi, kuya. Hoy, kuya Alex. Uy, unsa naman po na imong gibuhat dong? Churubis. Hala, ang bula. No, mommy will do it. No. Makaguba ka dira dong. Ni, Kuya Alex ko. Naghahanap ako ng cotton buds ba? Pero hindi ko makita. Alam ko na kung saan nakalagay. Nandyan sa puso ninyo, charits. Hindi ko makita yung cotton buds ba? Nandito pa naman kami sa Cinex na Tesco. Medyo maliit pa naman to. Minsan dito, yung mga arrangement nila nakakalito. Kunti na lang kasi yung cotton buds namin. Uy, tignan nyo nga, oh. Wala talaga. Saan kaya naka-display yun? Maubos ang oras ko sa kakahanap ng cotton buds na yun. Maghahanap na lang ako doon mamaya sa Kaufland. Maghahanap na lang ako ng mga seasoning dito. Ano ba yung bibilin ko? Nakalimutan ko na tuloy.
Palibhasa kasi wala akong dalang listahan. Hindi ko naman kasi kailangan dahil mala computer naman itong utak ko. Tingnan niyo po ang test ko, oh. Halos empty. Parang nagpanic buying naman siguro sila dito, eh. Nandito na pala kami sa Kaufland. Papasok lang ako at maghahanap ako ng malamang cotton buds. Yun ang hindi ko nakita doon sa test ko. Inahanap ko na po yung cotton buds at may nakita na ako. Siya 92 cents. Then kumuha na din ako ng seeds. Magtatanim ako ng tomato at saka cucumber. Pero doon lang sa pot. Yan lang naman ang nakuha ko dito. Wala masyadong seeds dito sa Kaufland. Mali ko kanina. Dapat nagtingin-tingin ako kanina sa Tesco. Baka marami silang seeds. Naghahanap ako ng pichay. Ay, hindi yung lettuce. Wala sila dito. Himala ang Kaufland. Wala masyadong tao. Mga Mars, good morning. Hindi ko pala natapos ang aking vlog kahapon dahil late na kaming dumating. And then, as usual, ayoko ditong makita ang ano ba, aking pagmumukha. I-close ko lang ito. Tapos na akong maglaba. So, ipaandar ko lang ang dryer. So, before ang lahat, dapat nalinisan ang filter. Hindi ito gagana kapag hindi ito nalinisan. Tinatanggalan ko muna ito ng dumi. Ilan ko pala itong pintuan. Pero ayaw kong madisturbo ako. Baka papasok si Philip dito ba? Hindi nakapasok today. May ubo at saka sipon. 1 week lang siyang pumasok sa kindergarten. Ngayon, absent na naman. Ito ang pinakaayaw ko kapag winter. Ang ubo at sipon nila, magaling lang sila ng 1 week. Absent naman ng 2 weeks. Nakakainis na. Okay, mabuti na lang may dryer kami. So, walang problema kung maglaba ako. Kaya nilaban ko ang mga jacket ni Kuya Alex at saka ni Philip. May 3 silang jacket na pang winter. Sila lang yung medyo maraming jacket. Pero itong mga jacket nila, isa lang ang nabili namin kay Kuya Alex. Kay Philip, bigay lang galing kay brother-in-law. Galing sa mga anak nila ba? Kung sa Bisaya ba, tinubuan. Mahal kaya ang winter jacket. Hindi biro ang lamig dito. Kaya huwag na kayong umangal kung bakit yung jacket ko pabalik-balik. Magpapasalamat na nga ako dahil yung jacket ko nadagdagan ng isa. Ay, yung una kong dating dito sa Slovakia, Diyos ko, kung hindi nagsabi si Benan na bilhan ako ng winter jacket, hindi ako bibilhan ni Vladimir. Ewan ko kung bakit ganun siya. Sabi niya sa akin, enough na daw yung binigay ni Benan na jacket. Ipangbahay lang yun. Nagpabili talaga ako ng jacket na pang labas. Yung kapag pumunta kami ng shop para mag-usiri lang, yun, mga jacket kong yun, medyo bago pa yun. Hala, naku Lord, tignan nyo naman, naging -2 sa labas. Dito sa loob, 23, dahil naka-on na yung fireworks, yung fireplace natin ba. Pero dapat 25 degrees lang yun. Hindi naaabot ng 26. Sayang naman yung kahoy. Tipid din kami sa kahoy. Makulimlim na naman. Nagpa-fog, oh. Medyo nawala na nga yan, eh. Kasi sana matapos na buwan na ito, eh. Ayaw ko talaga ang buwan ng February. Manood pala ako ng Ilongga Girl, si Jillian Ward ba. Gustong-gusto ko yung palabas nila. Bago yan, eh. Dati kasi yung abot kamay na pangarap. Maganda yung story. Idol ko kasi yun si Jillian, eh. Ginaya ko na yung look. Pero yung ilong lang ang hindi ko talaga magaya. Diyos ko, Lord. Mag-side view na lang ako always. Ang ending pa pala. Ward lang, walang Jillian. Yan po ang pinapanood ko, oh. Nagandahan kasi ako sa storya nito, eh. Na, ayan. Ayan, ang idol ko. Ang kamukha ko pala, oh. Tapos ko nang napanood. Gagawa lang kami ng brownies. As I promised kay Philip at saka kay Alex, nagagawa kami today. Yun ang request nila kahapon pa, eh. What, Philip ko? Idime? Brownie? Rosin? Tiras? Oh, si Tak Dobre Potom. Ano? Mamaya na lang daw. Nandito na po si Kuya Alex. Dumating na siya galing sa school. Ay, pinapalinis ko muna sa kanila yung laruan. Dahil si Philip kanina naglalaro. Diyos, Estalo. No. Kasi diretso binubuksan yung dibdib ko ba kasi akala mo kung may dibdib talaga, no? Gusto daw niya magdide. Ay, ambot na lang. Kinariklo! Isuliat kapag ilime. Kasi gagawa na kami ng brownie. Pag,
para naman malibang tong mga to. Hindi kami makalabas dahil may ubo to siya at masyadong malamig sa labas. Lagay pala ako ng 6 na itlog dito para sa brownie. Sinabi ko sa kanya na gagawa kami, nag-promise ako, so kailangan kong tuparin yun. Oh, Putskay. Hindi na makapag-antay. Kuya Alex ko, talo, Putskay. Na-disappoint ata to si Kuya Alex. Titos. Supposed I got toy. I get toy. Da? A toy. A toy. Bakugan. Gusto niya i-kiss kayo, pero kamera yung na-kiss niya eh. Ang lambing talaga ng batang to. Kapag may kailangan kay mami ba, mag-prepare tayo ng isang balding mantika nito. Dahil nakasaad doon, 150 grams daw na mantika. Ay, nako. Kaya pala ang brownie nakakataba. Dahil puro na lang mantika. Ayan tuloy, left and right yung aking taba. Oy, hey! Nungkab na si Kuya Alex. Ambot sa imo. Yun kasi ang nagiging expression na namin ngayon ba. Ambot sa imo. Bisaya pa mo! Si Kuya Alex ang nag-mix. Inuna ko yung sugar at saka oil. No, hashtag Kuya Alex ko. Yan ang gusto ninyo eh. Sige. Yan pa naman ang pinaka-favorite ninyo. Sige. Toto, eggs. Sige. Oops. Stachi. Tut mami. Ta. Dobre. Lala. No, kuya. Agoy, may mga tipakan na. Dobre. Okay, mix it. Kuya Alex ko, is it sugar everywhere? Tinamad na siya. Sobrang dami kasi ang nilagay ko. Inubli ko kasi ito eh, para mas marami ba? Minsan, pinapatry ko sa kanila ang pag-bake para malaman nila kung madali lang ba ito o mahirap gawin. Ngayon, nagreklamo na siya. Kapag nasa mood yun si Kuya Alex, gustong-gusto niya na mag-mix. Ngayon, parang nagmamadali siya. Si Philip naman ang sa itlog. Riklo, Kuya Alex ko. How many times do I need to tie you? Hala, Diyos ko, naglalaro na siya. Kena Philip ko. Hotovo? Este niye, tak, dobre. Hala, sige, masa dong. Tarunga dyan na siya dong. Oh, este niye, kuya. Tinamad na si Philip at saka si Kuya Alex mag-mix nito. Nagangalay na doon kanilang mga balikat. Ang ginagawa ko nito para mas madali lang ma-dissolve yung sugar, nilalagyan ko ng mainit na tubig dito. Dagdagan ko ito ulit. Ayan, para hindi siya mahirap i-mix ba. Ayan, so effortless ang pag-dissolve ng sugar. Lagay ko na ito, 170 degrees. Into 30 minutes lang ito. Mga to, kumuha na sila ng chairs. Magkabang doon sila dito hanggang sa maluto ito. Iwan ko sa kanila, okay? 30 minutes, tapos i-check ko lang yan mamaya kung luto na. Hala, sige! Hala, inaabangan talaga nila. Sige, bahala na kayo, ha? We love it, Mommy. Ano, ay may share ako sa inyo regarding doon sa check-up ni Kuya Alex. Pinauwi sila ng doktor. Yung kanyang ininom pala na antibiotic, dapat pala I'm going in Punta Stedasperto. Stedasperto and Piato. We will sleep there too. Sa previous vlog ko, tinanong ako kung kailan nag-stop yung antibiotic ni Kuya Alex. Kasi bawal pala yun. Risk daw para kay Kuya Alex. Dapat pala daw 3 weeks after ng antibiotic niya, bago daw ang MRI. Basta yun lang ang rason ng doktor. Last year, 2 times yun. Na-cancelled ang MRI ni Kuya Alex. This year, 2025, ay first itong cancelled. Mag-antay na naman kami ng 3 months. Within 3 months daw, bawal magkasakit si Kuya Alex. Eh ngayon, may ubo at saka sipon si Philip. For sure, mahawaan to si Kuya Alex. Dahil hindi naman maiwasan na maglaro silang dalawa. Minsan, ako lang binabantayan nila. Tapos si Philip, gumagano na kay Kuya Alex. Nag-transfer na yung ubo niya. Nyevadi, may kwento pa pala ako sa base sa aking karanasan regarding din sa mata ko. Nag-start ang aking mata. Grade 5 yun na grabe talaga. Sobrang sakit. Dito banda, kapag hindi ako makatulog, yung batok ko, dito sobrang sakit. Yung nararamdaman ko,
hindi mabawasan yun hanggat hindi ako makasuka. Pasintabi lang sa kumakain. Naghirap talaga ako sa mata kong yun bago ako napacheck up ni mama. Dahil nga sa kulang talaga ang budget. Hindi naman talaga maiwasan. Mahirap lang. Lalo na yung panahon dati na bihira lang kami makapunta ng doktor. Tiniis ko talaga yun. Doon ako natutulog sa school dati. Dahil ayaw ko nga lumiban sa klase. Saka na lang ako napacheck up nung nakaluwag-luwag na kami. Ang unang ginawa ng doktor, pinainom ako ng mga vitamins sa mata. Tapos nagreklamo ako noon kay mama dahil ang laki talaga ng mga gamot. Kapag iniinom ko, parang bumabara na dito. Hindi lang isa, dalawa yun. May kasalanan ako noon. Hindi sana magkaganon yung mata ko kung nag-ingat lang ako. Palibhasa kasi, elementary ako, sinabi ka ni mama dati na, hindi ako magluto ng breakfast para sa inyo. Bahala kayo, hindi kayo makapasok sa school. So, meaning to say, absent kayo everyday. Ayaw ko yun, ayaw kong pumayag ng ganun. Kailangan ko talagang mag-aral. Kung hanggat maaari, doon na lang ako magstay sa school. Ayaw ko talagang mag-absent. Yun pala ang technique ni mama. Gusto pala niyang mangyari, babangon kami na hindi na kailangan gisingin ba. Obligasyon na namin magising ng maaga. Nung elementary para kami, malayo ang school. So, kailangan pa namin maglakad ng more than 30 minutes. Simula noon, ako na ang maagang gumigising, nagluluto ng aming breakfast. Tapos ginigising ko na lang yung aking mga kapatid para mag-prepare na at nang kami mag-umpisang maglakad. Yung sitwasyon ko dati, tiniis ko na lang yun sa sobrang hirap ng buhay ba. Kailangan ko talagang pumasok ng school at hindi hadlang ang kahirapan. Kung makasurvive ako, kaya ko ito, pagsubok lang. Nalagpasan ko yung ganun na sitwasyon. Nag-high school ako, gumawa din ako ng paraan, makapag-ipon lang at ma-check up ulit yung aking mata. Ang mata ko pala, medyo mataas na yung grado ba. Kaya ngayon, ano na siya, negative 300 na. Nag-start ako wearing eyeglasses, high school na. Yun na ang time nga, hindi na ako makakita sa malayo. So masakit na yung mata ko sa kakadiin. Hindi nga ako makakita kung tanggalin ko tong eyeglass ko. Wala, hanggang kulay lang ako. Sobrang blurred. Wag lang sana akong mabulag. Di baling mabulag sa katotohanan. Wag lang mabulag yung aking paningin. Papasalamat ako na nandito kami sa Slovakia. Ang pagpapacheck up dito, free lang. Dahil may insurance naman si Kuya Alex. Yung mga bata dito, priority naman sa Slovakia. Kaya hindi kami nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Naghihirap pa rin ako sa sitwasyon ko dahil itong right eye ko, medyo malabo pa rin. Bago na nga itong lens ng aking eyeglass, kailangan ko daw makapatingin. Eye specialist. Nakitaan ako dito na something hindi masabi ng taga-optical. Dapat talaga kaming budget. Kaya nga, huwag niyong i-skip yung ads ko. Para makapag-ipon ako pang surgery ng aking mata ba. Maawa naman kayo. Yung iba kasi sa inyo, hindi nyo alam kung ano ang ads. Diyan lang kami kumikita ng sintabo. Ito naman ang sitwasyon ni Kuya Alex. Iisip ko lang, kaya nangyari yun, baka hindi ito ang perfect timing. Bali nang magalit yung mga doktor sa hospital, bahala sila. After ng MRI, ma-hospitalize na si Kuya Alex din. Proceed sa eye surgery niya. Dahil dyan sa kanyang congenital ptosis na yan. Normal yan siya na paningin. Bigla na lang yung papasok yung itim dito. Tapos sinabi ng doktor, weak ang kanyang mga ugat sa mata. So kailangan daw namin i-exercise yan. Ganitong exercise ang ginagawa namin. Look at here. Ka. Este. Prosim toto. Dapat yung itim ng kanyang mata ang gumagalaw. Ayan na pala yung brownies. Naluto na. Kanina pa yan. Kuya Philip ko, is it yummy? Do you like it? No, I'm happy. So delicious. Happy birthday. Yan yung aking brownies, oh. Ang sarap daw. Sabi ni Philip at saka Alex.